Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 7 ng Agosto, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:20 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Kibuloy na kung saan ay balitang balita na gusto siyang dalhin sa US ng mga Amerikano. Opo, US wants Kibuloy custody. Sila na ang bahala o sila na ang magbilanggo. Yan po, nire-request na nila. Yan po ang balita nung isang araw pa. The US formally request extradition from Philippine government may be flown out by US Marshal ASAP or as soon as possible. Yan po ang balita yung headline kahapon. Ay ngayon ay ako ay natutuwa po diyan. Kasi gastos lang natin yan Yang si Kibuloy, katulad ng sinasabi ko dati, basta yung may portion na asset niya na ilaan na doon sa mga biktima. O kung ilang milyon ang ibabayad doon sa mga biktima niya ay ikuan na yon. I-freeze o i-forfeit ng government natin kasi kung matalo siya ay yun ang mambayad sa damages, hindi ba? O ay ngayon ay itong US ay pag nagkamali ka kasi dito sa US ay halos yung justice system nila dito talagang gumagana Wala yung palakasan, wala yung binabayaran yung mga katulad yung ganyang kay Bong Revilla, hindi ba? Nakalaya. Dito wala yan. At yun nga, marami nagklamor, hindi ba? Mga tao nagklamor ay ibalik si Bong Revilla sa kulungan. Kasi 2 bisis na yan hindi ba? 2 bisis na Nung una namatay yung si Kambi, yung chief legal counsel niya, namatay sa kulungan. Dahil yun atang umako. Ay pangalawa na ito. Bakit pinalaya pa nung sino ba yun? Nandito yung mga listahan ng mga yung mga justices, si Ronald, ang nagpalaya ay si Associate Justice Ronald Moreno at saka si Associate Justice Brian Anthony de los Santos. Yan po ang nagpalaya. Pero nga ako gusto ko na rin talaga na dalhin na yan sa Amerika kasi delikado po ito si Juanes. Baka sa dami ng pera nito pwede ring bayaran yung o bigyan ng suhol yung mga justices natin diyan, kung sino man ang humahawak diyan o judge sa RTC, di ba? O ay tama lang na dalhin na yan para wala na tayong sakit ng ulo. Dalhin na siya sa Amerika at bahala na ang Amerika sa kanya. Kasi mabibigat po din yung mga mga kaso niya po dito sa sa Los Angeles. Nung isang taong pala pumunta ako dun sa
Banois ata yun eh. Los Angeles pa rin yun. Yung kapilya niya ay halos wala nang umaatin eh. Nag-obserba ako dun. Mga 2 oras. Inobserbahan ko. Doon sa Banois. Wala namang 1 oras ang layo ko dito. O baka kung matraffic, mga 1 oras. Mayroon akong yung video. Pero ayaw ko nang ipakita dito kasi ang hirap eh. Baka magkamali ako ng pindot. Hindi ko na maibalik. Pero pwede rin sana, ano? Subukan ko mamaya kung malapit na kung matapos. Ngayon ay ito kasi si Kibuloy ay napakayabang nito eh. Opo. At hindi lang yan mayabang, kung hindi, isa rin yan sa nagpalakas ng loob kay Duterte para magsalita ng magsalita. At ang nakikita ko dyan, yung mga salita ni Duterte nanggagaling kay Kibuloy. Opo. Nanggagaling yan dyan. Oh. Yung pinapalakpakan po ng tao, si Duterte, pinalakpakan siya ng tao nung sinabi niyang, "Who is this stupid God?" Sabi niya, alam ko, galing yan kay Kibuloy. Kasi matagal ng issue yan ng mga born again eh. Matagal na po yan eh. Pero ang issue dyan ay pabiro lang. Para mabuksan lang yung usapan o yung idea, mag-reason ka. O bakit hinayaan ng Diyos na mayroong ahas o nagkaroon ng ahas o bakit ganun, ano? Dinidiscuss talaga yan. Ay kasi nga sa Bible study, lahat ng anggulo bibigkasin mo eh o ipapasok mo para yung kaisipan ng mga tao ay mabuksan. Pero hindi naman yun na, "Who is this stupid God?" Ay kuwan na po yun eh. Talagang ikaw nang pinakamagaling dun eh. Pinapalabas mo na ikaw nang pinakamagaling. Ay lalo na kung ang nakarinig ay yung mga walang alam sa salita ng Panginoon, ay oo nga, ano? Bakit nga? O, kaya gustong palabasin na ang karangalan, ang katalinuhan ay na kay Duterte. Ayan po eh. Ay ibababa po siya ng Panginoon. Oh, kayabangan po yun eh. Hindi ba? Kayabangan po yan. At ito nga, at isa ito sa kayabangan na ginawa ni Kibuloy ay yung ipinasara niya ang ABS-CBN. Nakipagpustahan ata siya eh. Hindi ba? Nakipagpustahan siya eh. Ay ano nga yung kung maipasara mo? O sige, hindi na ako magsasalita dito patungkol doon sa mga sinasabi niya patungkol sa Biblia. Na alam ko naman na wala namang walang basis, ano? O niloloko lang niya ang mga tao. Sige, ito na lang pagsara ng ABS-CBN. Hindi ba? Ay kaya talaga nila kasi nga itong mga hawak nila eh. Itong mga franchise yung nagbibigay ng prangkisa ng mga lisensya, hawak nila yan eh. O, yung mga congressman, hindi ba? Hawak nila. Ay oo nga, ipasara nila. Ay pero nakikita po ng mga tao yan na ay siyempre ay 6 years lang si Duterte, hindi ba? 6 years lang po eh. Oh. Umalis tayo sa ICC. Oh, ayan. Yan ang mga pinaggagawa nila. Ay pwede talaga kasi ay presidente eh. Pero para sa akin hindi pwede. Hindi pwede. Pero nga ay wala tayong magagawa. Ay presidente eh. Oh, at pati ang Supreme Court nga ay pinanigan siya because the president is the chief architect, hindi ba?
ay chief architect daw ng government policy Ay pero hindi naman polisiya po yun Hindi po polisiya yun. Batas na po yun. Yung pag-member natin sa ICC kasi apurbado na ng Senado at saka ng Kongreso. Ay pero ay okay na. Paraanin na natin siya. Ay pero magagaling yung gumawa ng ICC. Kahit pala hindi ka na member, pwede ka pa nilang kasuhan. Doon sa member pa tayo. At 1 year after na umalis ka, sakop pa nila yun. Sakop pa nila 1 year after. Ayun ang hindi nila alam. Yun ang hindi nila natingnan siguro. Ay sa totoo nga lang kung ako ang judge ang rason ko bakit siya umalis guilty siya hindi ba? Guilty siya ng yung extrajudicial killing. Guilty siya. Kaya siya gustong umalis o umalis siya. Kaya isa yun sa anong bang tawag doon? Mitigating circumstances na talagang gumagawa siya ng kalukuhan, hindi ba? Ayan, sila ni Kibuloy yan Hindi ba? Ngayon ay babalikan talaga siya ng tadhana. Babalikan siya kasi nga sobra po Sobra. At yan po ang isishare ko sa inyo Isaiah 42 verse 8. I am the Lord, sabi po ng Panginoon, I am the Lord. That is my name. And my glory I will not give to another. Sabi po ng Panginoon. Ay minura niya ang Panginoon, hindi ba? Minura ni Duterte. Ay si Kibuloy ay spiritual advisor ni Duterte. Ay saan nanggaling yan? Hindi ba? Pati nga yung pumalakpak nag-vlog ako, yung naandon na pumalakpak, na alam nila na kalukuhan lang yun, magdudusa yun. Tignan nyo po ang nangyayari ngayon sa mga alipuris ni Duterte, hindi ba? Isa-isa po ay nabibilanggo o nagkakakaso ayan, ang huli ngayon si Loren Legarda at saka yung anak niya, si Libiste. Pumunta na ng ibang bansa. France ata. Anong ibig sabihin yan? Flight is an indication of guilt. Alam po ng mga abogado yan. Yan ang ginagamit po ng mga abogado. Flight is an indication of guilt. Bakit? Ay malamang pumalakpak din sila Nung sinabi ni Duterte na, who is this stupid God? Gusto nilang palabasin na matalino si Duterte at saka si Kibuloy, na sila lang ang nakakaalam yan. Sila lang ang nakakasita niyan, hindi ba? Ay pero nga, I will not give my glory to another. Sabi po ng Panginoon, ay bakit ka ibibigay? Hindi ba ay sino ka? Hindi ba? Nilalang ka lang. Hindi ba? Yung average life lang ng tao ay 70. Ay ang Diyos ay eternal po yan at siya ang gumawa ng kalawakan ng kabundukan, hindi ba? Paano niyang ibibigay yung glory niya sa tao? Hindi niya hahayaan. I am the Lord, sabi niya, and that is my name, and I will not give my glory to another. Sabi niya. Ano pa? Nor my praise to idols o carved image. Ay pero ngayon, wala na akong nakikitang sumasamba naman sa idols o kaya sa carved image Wala na po. Ito kasi Isaiah po ito Ang dinidiyos na po ngayon ng mga tao sa lapi. Ayan po. At nasa New Testament na, for the love of money is the root of all evils. Wala na itong carved image na ito o yung idols. Wala na yan. Pero basahin na rin natin nor or
I will not give my praise to idols. Ayan po. Oh. Ay ano ba ang ginagawa ni Kibuloy? Oh. Ay siya daw ang appointed son hindi ba? Appointed son of God. Pinaghalo-halo nga po ang kwan Pinaghalo-halo po ang salita ng Panginoon. May nakita siyang appointed. For it is appointed unto man to die once. Kinuha niya yon, yung appointed, hindi ba? And then, face judgment. Yan po ang nakasulat Oh. For it is appointed unto man to die once. Isa lang, hindi ba? Minsan lang mamatay. And then, face, haharapin mo na yung judgment. Ayan po, hindi ba? Kinuha niya yung appointed doon. Ay ano naman yung Son of God? Ay kinuha niya siguro doon sa yung patungkol kay Jesus na the only begotten Son of God. Oh. Ayan po. O pacemaker, hindi ba? Nakasulat po ay tatawagin na Son of God. Yung mga pacemaker, hindi ba? Yung mga naglalakad ng katahimikan. Ayan po. Kinuha niya doon siguro yan. Ngayon, appointed Son of God. Oh. Ay may mga pilosopo pa nga sila Si Bato de la Rosa, sabi niya si Bato de la Rosa nung tinanong, ay lahat naman tayo kanya ay Son of God. Ay kasi nga, mababasa Ay oo nga. Oh. Pero ang tinutukoy doon ay ang pinagmulan. Yun po ang Ama. Ang ibig sabihin, Ama, ay saan ka ba nanggaling? Yun po. Pero dito po sa bagong tipan, si Jesus Christ mismo, sinabihan niya yung mga tao na kumukontra sa kanya, yung mga Parisiyo, ay sabi niya, nung tinanong siya na, how come you will set us free? We will never be in bondage to anyone. How come you will set us free? Ay ang sabi ni Jesus Christ, man commits sin because man is a slave of sin. Ayan po ang sinabi niya. Ay mas paniwalaan ko na yun Kisa dun sa sinabi ni Bato de la Rosa na lahat tayo ay anak ng Diyos. Wala na po yun. Nung humiwalay si Eva at Adan, pinalayas sila Kasi nga hindi pwede kasi dun sa dun sa paradise. Hindi pwede sa paradise ang suwail. Oh. Hindi pwede sa langit o sa heaven ang mayabang o rebelde. Yung ganun kay Lucifer. Oh, gusto niya, siya na rin Diyos Gusto niya sambahin din siya ng tao ng mga anghel Oh, pinalayas din siya. Hindi ba? Hindi po pwede Kaya, yung sinasabi na anak tayo ng Diyos, ay siguro, yung una yan, o ang pinagmulan natin ay Diyos. Oh. Ay, pero nung bandang huli, ay sinunod na ng tao ang dyablo, o ang nasa isipan na ngayon ng mga tao, magpayaman Ay, ang sabi ni Jesus Christ ay, huwag kang magpayaman sa ang sabi ni Jesus Christ, do not yung huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Oh. Kasi nawawala yan, sabi niya, nabubulok yan at nananakaw yan. Oh. Ay totoo naman, hindi ba? Oh, ito si Kibuloy na nag-ipon siya ng mga pira. Ha? O gumawa siya ng Superdome, hindi ba? Ay pero ako, naniniwala ako na pira ng mga politiko katulad ni Duterte na dyan nila inilagak para tax-free o para hindi magalaw. Oh. Naniniwala ako po doon. Kasi ang daming nagsasalita na pero ako sa pantahan ko noon ganun yan. Yung mga politiko, pupunta sila kay Kibuloy at ilalagak nila yung pira nila for safekeeping. Ayan po. Oh. Ay pero nga, ay ang sabi ng Diyos ay nawawala yan
maniwala na ako sa Diyos, hindi ba? Nananakaw yan. At saka, noon pa, nung hindi pa nahuli si Kibuloy at saka si Duterte, ang sabi nila, ang gobyerno daw may balak. May balak daw na kumpiskahin lahat yung mga ari-arian ng KOGC. Ay nagtataka ako, bakit ko kumpiskahin yan? Ay yun na nga, ina-anticipate na nila, ay ganyan na nga ang mangyayari. Pero ako, ang gusto ko talaga ay i-freeze yan. I-kwan yan, yung hindi nila magalaw. Para pambayad sa mga minulistya. Ay ang daming babae na minulistya, hindi ba? Ay kung bayaran ng 5 billion, 5 billion, 5 billion, ay kung may 100 na yan, hindi ba? Ngayon, ay ito na nga, I am the Lord, sabi ng Panginoon, that is my name, and my glory I will not give to another. Hindi niya ibibigay. Kaya nga ganyan. Kaya ganyan ang nangyari. At matagal ko na po na tinatalakay ito. Na pagbabayaran niya yan. Kasi nga, pati nga Diyos, niluluko niya, hindi ba? Siya daw ang appointed son. Ay kung appointed, ay hindi naman pwede yun Ang Diyos kasi ay walang hanggan yan Bakit i-appoint ka ngayon lang? Hindi ba? Pwede siguro na bigaten. Yung si Jesus Christ ay nanggaling sa Kanya. Begotten Son of God. Pwede yun. Pwede rin siguro na Son of God, yung mga peacemaker nga, pwede yun. O kaya, ang nakasulat kasi ay si Adan ay Son of God. Si Adan ay, ang ibig sabihin, siya ang gumawa o nanggaling sa Kanya, yung hininga. O yung, kahit na putik yun, ay yung putik ay nanggaling din sa salita ng Panginoon Hindi ba? Bakit nagkaputik? Ay from nothing from out of nothing it came into being because of the word of God. God spoke the word and it came into being. Ayan po, kaya doon din tayo nanggaling kahit na anong gawin mo. Sa putik, ay yung putik ang gumawa ay Diyos ay pangalawa, ay bakit tayo nabuhay? Ay dahil nga doon sa breath of life. God breathed in His nostril the breath of life. Kaya Adam came into being. Ayan po. Kaya nga sinasabi na Son of God. Ay ang mga kalabaw hindi naman Hindi naman ganun ang mga hayop hindi naman ganun. Ang halaman hindi naman hiningahan yan. Kaya tayo ang pagkaintindi ko diyan, nalalaman ng Diyos kung ano nangyayari sa atin kasi may portion ang Diyos sa atin yung breath of life. Kaya hindi maitago kung ano man ang ginagawa natin ay alam niya yan. Okay, ito po sa Isaiah 55 verse 8 hanggang 11. Itataas ko lang po Isa po ito sa paborito ko na verse at memoryado ko po ito dahil pinapamemorize po sa amin ito nung ako ay nasa Saudi pa. Born again kami, bago kami, ay ang unang ibinibigay sa amin, bakit pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon? Bakit pag-aaralan natin ang Biblia? Bakit babasahin natin ang banal na kasulatan? Ito po ang reason dyan. Kung mayroon akong 7, isa ito. Pero napakarami po yan, na Bible verse. Pero dito ako humanga. Ang sabi po dito ay, for my thoughts are not your thoughts, nor my ways your ways. For as the heaven is higher than the earth, ang sabi niya, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Ayan po ang nakasulat. Yung thoughts ng Panginoon, mataas kisa sa thoughts ng tao. At saka yung ways ng Panginoon, napakataas kisa sa mga ways ng mga tao. For as the heaven is higher than the earth, sabi niya,
So shall my thoughts is higher than your thoughts, and my ways higher than your ways. Ayun po, no? Yung pamamaraan natin ay mababa eh. Hindi ba? Oh. At saka yung, ano ba ang thoughts? Yung kaisipan natin, oh, mababa eh. Kung paano daw kataas ang langit, ay ganun ang diferensya. Oh. Ngayon, ituloy po natin. For as the snow and the rain comes down from heaven, and do not return there, but water the earth. Sabi po ng Panginoon, but water the earth, sabi niya, ano? And make it bring forth and bud, para bumunga o lumago yung mga halaman, that it may bring seed to the sower and bread to the eater. Ayan po, para magkaroon daw ng mga halaman o mga buto ng halaman, hindi ba? Doon sa nagtatanim. O, ayan po eh. Ang ibig sabihin ay yung snow and the rain, hindi ba? O, coming from heaven, sabi niya. Ay hindi pa kayo nakakita dito eh. Sa Pilipinas, na yung snow, nasa bundok, natutunaw po yan. Ako na, kitang-kita ko dito, nung pumunta ako sa Sacramento. Saan ka ko nang gagaling yung tubig ng palayan nyo dito? Kasi sagana ng tubig sa Sacramento. Dumadaan kami ng highway, kabilaan yung tubig. Ay, wala naman kakong ulan dito. Oh, ay doon, makikita mo pa doon sa malayo. Ayun na nga, nakikita ko yung snow, natutunaw doon sa bundok. Yang kanyang bumababa dito. Oh, ay pero dyan sa Pilipinas sa atin, yung tubig ulan naman. For as the snow and the rain comes down from heaven, and do not return there, but water the earth, so that it will bring seed to the sower, and ano ba yung isa? Oh, yung bread to the eater. Kasi kinakain din yan eh. Yung mga bunga ng halaman o talbos ng halaman, hindi ba? Kinakain yan eh. Hindi ba? So shall my word be, sabi niya. So shall my word be that goes out of my mouth. It will not return to me void, but it will accomplish what I pleases, and it will prosper for the things in which I send it, sabi niya. Yung word of God. Hindi ba? It will not return to me void, sabi niya. Hindi babalik sa akin yan na walang kwenta, sabi niya. Ayan po, hindi ba? Kaya nga ako, nagbabasa ako ng Biblia eh. Oh, at yan nga, ang napag-alabang ko, ay ito si Kibuloy, ay ang yabang eh, hindi ba? Pati si Duterte, ang yabang eh. Who is this stupid God? Ay putis, ay babalikan kayo niyan. Ayan po, hindi ba? Babalikan kayo niyan. Kasi nga, hindi ba? Ay, ayan na nga siguro. At ako, ay, alam ko po dito sa Amerika, pag nabilanggo yan, wala na yan. Wala na yan. Ay yung nga mga kasamahan niya dito, isa-isa na na umaamin na para yung sentensya ay bumaba na. Nung isang araw nga yung isang alipuris niya dito, umamin na naman para bumaba na yung sentensya. Ayan po. Sige po, hanggang dito na lang po, at sana sa ating pakikinig po ay may natutunan tayo at nakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.